Gusto mo bang malaman kung tama ang budget mo kung nagbabala kang magpatayo ng poso? Panoorin mo lang ang video na ito dahil dito i-discuss ko ang material and labor cost ngayong 2026. At may bonus pa yan mga idol. Kung sa tingin nyo sa panonood ng video na ito ay nagustuhan ninyo ang serbisyo ng Waterboy Drilling Company at interesado rin kayong magpagawa ng poso sa kanila, ay ibibigay ko ang contact number nila. Just comment down below. Bigay kayo sa akin ng contact number. Meron ba pangalan ng grupo nyo? Pero tubo talaga ang laban ninyo. Pakayawan na pagka malayo. Malalapit, pero tubo. Oh, yan guys, so yan ang contact person natin. Siya si Mr. UP Anyayahan, founder ng The Anyayahan Drillers or Waterboy Driller. Siya lang naman mga idol ay may 40 years of experience in manual drilling. At syempre pa, sila naman ang Waterboys Drilling Operators. Headed by Jelmar Anyayahan, siya po yung anak ng may-ari. Ulanit Arawin ay nakahandang magbaon ng tubo para lang makahanap ng maganda at malinis na tubig para sa inyong mga puso. Mamaya lang mga idol ay kikilalanin natin ang bawat isa. Medyo busy pa lang ngayon. Kaya medyo mahirap estorbohin. What? Counting tips mga idol, dapat po ang pagbabaonan natin ng tubo ay malayo po sa deposito ng CR. Minsan kasi mababaw lang yung bukal, so isang tubo lang yung naiibaon. So kung malapit sa deposito ng CR, nagkakaroon ng chance na magkaroon ng mix up ang water na siyang nagiging dahilan ng contamination ng tubig. Ito po yung nakadesign para lagyan ng water pump, kaya medyo malayo po sa bahay ang napili kong lokasyon ng pagbabaonan ng tubo. So para po yun, iwas ingay po kapag tumatakbo na po ang water pump. So panoorin naman po natin ang trabaho nila. Padalawang dugsong na po ito ng tubo. So ibig sabihin, nakapagbaon na po sila ng unang tubo. Ang haba po ng tubo nilang ibinabaon ay 20 feet. So padalawa na po ito. So it means kung may ibaon nila ito, ay may lalim na po itong 40 feet. Take note mga idol, ang ginagawa po nila ay bahagi lamang ng paghukay. Hindi po sila gumagamit ng machine. Ganito po ang sistema ng manual drilling. Ang proseso pong ito ay paghahanda lamang po ng hukay para mas mapadaling maibaon mamaya ang tubong gagamitin natin para sa poso. At dito nga po mga idol ay huminto po sila sa lalim na 40 feet. Sa lalim pong 40 feet ay na-detect nila yung dapi. Ito po ay isang uri ng lupa na matigas na maganda pong punduhan ng tubo sa ilalim ng lupa. Sa sitwasyong ito ay nagpapahinga ng grupo tapos na pong magmeryenda at bibili na po ng materyales na gagamitin. Meanwhile. At yan nga mga idol, dumating na po ang ating materyales. Sa portion na ito ay i-discuss ko na po ang labor cost and material cost at the same time. Ang gagamitin po nating tubo ay GI pipe. Ang size po ay 2 inches. Ang halaga po ng bawat isa ay 1,600. Ito po ay may habang 20 feet. So, dalawa pong tubo ang ating gagamitin, kaya ito po ay nagkakahalaga ng 3,200. Gagamit din po tayo ng coupling, size 2 inches. Isang piraso lang po ito. Ito po ay gagamitin sa pagdudugsong ng dalawang tubo. Ang halaga po nito, 230. Kailangan din po natin ng reducer na 2 inches by 1 1/4. Isang piraso po, ang halaga po nito ay 230. And then, isang niple na 1 1/4 by 3, isang piraso po, 55 po ang halaga nito. Dahil nga po magkaiba po yung size ng tubo natin at ng puso. So gumamit po tayo ng 2 inches na tubo, bagamat ang puso natin, ang size po ay 1 1/4. So kaya kailangan po natin ng isang reducer at ng isang niple dahil ito po ang interlink na magkukonek para sa puso natin. Magkakabit din po ako ng isang tin na 1 1/4 by 1 ang size. Isang piraso po, 210 po ang presyo nito. And then isa pong plug na 1 inches, 60 naman po ang presyo nito. Ang T at ang plug po ay optional lamang. Ito po ay kinakabit kung kayo po ay nagpaplanong lagyan ng water pump ang inyong mga puso. So sa kabuoang halaga po, ang materyales pong ating gagamitin ay nagkakahalaga po ng 4,040. Except po dito ang Jetmatic. Ang Jetmatic naman po ay nagkakahalaga ng around 3,000. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba po ang presyo. Depende po yun sa brand na inyong gagamitin. Counting pasilip lang po sa lunch bago ko po i-discuss ang labor cost. At ito nga po, simpleng sinigang na tuna lang ang piniprepare po ng ating chef. Hindi naman po pihikan ng grupo. Actually, humingi nga lang sila ng kape sa merienda nila.
Back to work mga idol. So ganito ang trabaho ng mga drilling operators. Ulanit arawin ay siguradong magbabaw ng tubo. Ganito po ang sitwasyon namin ngayon dito. Uulan, hihinto, uulan, pero hindi po titigil ang trabaho nila. Ang ginagawa po nila ngayon ay nagbabaon na po sila ng tubo na siyang gagamitin mismo para sa ating puso. Ito po ay may sukat na 2 inches, may haba po ito na 20 feet. So sa pagkakataon pong ito ay i-discuss ko na po ang magiging labor cost. At yan nga po mga idol, nagdudugsong na po muli sila ng isa pang tubo. So ibig sabihin na ibao na po nila yung isang tubo. Ito po yung pangalawang tubo na ibabao nila. Ang naging usapan po namin ni Mr. UP Anyayahan ay per tubo. 2,000 pesos po per tubo ang magiging labor cost. Dahil ang plano nila ay magbaon lamang ng 2 tubo dito, so ibig sabihin magkakaroon lamang po sila ng labor cost na 4,000 pesos. Ito po yung magiging total ng kabuoang magagastos natin sa pagpapatayo ng pusong ito. Ang material cost po is 4,040. And then ang labor cost naman po ay 4,000. So it means 8,040 po ang total. I-plus po natin yung merienda at saka lunch nila. So aabot din lang po ito ng around 9,000. Para po sa kaalaman ng lahat, ang computation pong ito ay nakabase kung kayo po ay magpapabao ng tubo na 2 inches ang size. At dahil tapos na nga pong maibaon ang 2 tubo, ang gagawin po nila ngayon ay ipapasok pong muli ang kanilang drill bit. Ito ay upang makagawa naman po sila ng deposito sa ilalim ng tubo. Ang procedure pong ito ay ginagawa upang makalikha ng mas malawak na panggagalingan ng tubig sa ilalim ng tubo. Dito ay nagka-problema sila dahil ayaw pumasok ng kanilang drill bit sa loob ng tubo dahil ito po ay medyo malaki. At dahil dyan, lunch break po muna tayo habang iniintay ang reinforcement na magdadala ng mas maliit na drill bit na siyang gagamitin mamaya sa paggawa ng deposito. Ito po yung advantage ng Anyayahan drillers dahil 2 grupo sila. In case na magkaroon ng problema ay may backup na magre-reinforce sa kanila. Ito guys, yung sa kabilang grupo na kailangan ng reinforcement kaya ipinadala dito. Siya rin yung nagdala ng mga barena. At dahil dumating na nga po ang reinforcement, ay nagpatuloy na po ang grupo sa kanilang trabaho. Para po sa mga interesado na magpagawa ng poso na gustong mas makamura, ay magpabao na lang po kayo ng tubo na ang size ay 1 in 1/4. Ang labor cost po nito ay 1,500 lamang po per tubo. Ang presyo naman po ng tubo kung bibili kayo is approximately 1,060 po lamang. Dito po ay malaki ang inyong matitipid kung ikukumpara sa size na 2 inches. At ito mga idol, diretso pa rin ang grupo sa kanilang paghuhukay para palalimin ang deposito ng tubig. Kasunod po nito ay chine-check din nila ang uri ng buhangin sumasama sa tubig. Sa pagkakataong ito ay huminto na po sila. Inoobserbahan kung anong klase ng buhangin ang nilalabas ng tubig. Ayon po sa grupo, ang tubig po ay naglalabas ng buhangin kulay puti. Ibig sabihin, ito po ay indication na natumbok daw nila ang daping kulay puti. Kung ikukumpara sa daping itim at daping pula, ang daping puti daw po ang may pinakamagandang pinanggagalingan ng tubig. Ayon pa kay Mr. UP Anyayahan. Kaya naman po ang grupo ay tumigil na at magpiprepare na po for water test analysis. Itinabit na nga po ang water pump, ganun din ang puso, para simulang magpalabas ng tubig. At syempre pa, nadya na naman ang masamang panahon na nagbabadya na namang umulan. Diba? Yan na nga po ang plan! Woohoo!
A few moments later. At ito na nga po mga idol, ang sample ng tubig buhat sa ginawa nilang poso. At dahil nga po malakas ang ulan, ay tinakloban muna nila ang water pump. Ito na po yung pagkakataon natin para kilalanin naman ang grupo. Sige, dati po forward yung tatanong sa akin. Meron ba pangalan ng grupo nyo? Ako nga pala si Jelmar Anyayahan. Gelbar, Anyayahan. So, Ako yung anak ko ng may-ari ha. anak daw ng may-ari. Ang person. So, ito yung kanya mga kasama. Ako si Jetro Contreras. Yan, gwapong-gwapo, macho pa. Ito naman, si Jomel Bagay. Jomel Bagay. Bagay na bagay, kahit kanino. Ito ang pinakagwapo. What? So, ito guys, yung pwedeng contact person natin kapag magpapagawa kayo ng gripo. So, sila yung matitipunong lalaki na pwede nating kontakin. Ayan o, kahit umuulan, handa silang magbaon ng poso. So, ganyan talaga ang trabaho nila. Magkano? Per tubo talaga ang laban ninyo. Pakayawan na pagka malayo. Pero pag malalapit, per tubo. Paano? So, yan ang ating magiging sample. Para naman po sa aking mga subscribers, viewers, thank you very much po for watching this video. Palambing naman po doon sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please like and share and subscribe as well. Tulungan po natin ang Water Boys. I-expose po natin sila by like and share para mas marami pa po silang matulungan. Dahil sa totoo lang, napakamura po ng kanilang serbisyo.